Ka-agritipits ka farmers, kamanalon ka magsasaka. Anong oras na medyo late tayo. Asan yung anak mo? Anak nyo? At yan na yung palay natin. Oh, mamaya na. Mamaya na. Yan na yung palay po natin. Ang tangkad. Kaganda. Ayan o, halos ko na yung lumabas dito. Konti na lang, yung hindi sumapaw. Pansinin nyo. Ito pala, kaya mas maliit dito. Tinitignan ko yung uhay. Naglagay pala ako dito ng LP937. Yan, banda. Kaya medyo maliliit yung uhay dyan. O, ang ganda na. Ayan, mamaya ay papakita ko sa inyo. Iikot tayo mamaya. Para makita na rin natin kung ilan na yung nakasapaw dyan. Konti na lang yung mga sowi na umaangat. Ay punta tayo, ikutan natin. May time tayo na umikot para ma-evaluate natin yung kung malakas ba yung Bertaco na ginagamit nyo para sa rice bag, kasi nakalagay dyan may rice bag at black bag, at yun yung gusto kong i-control. Dahil pansinin nyo naman, kung stem borer lang yung kinatatakutan ninyo sa age na ganyan, kahit pa na malakas sa stem borer yung ginamit nating mga insecticide, ay hindi nyo na mapapatamaan late na kung bumira kayo ng para sa stem borer. Lalo't kung ganyan katangkad yung palay po ninyo. Nakuha natin yung recommendation na planting height na 110 to 117 cm. Yung ang 4 feet kasi niyan, nasa, kung hindi ako nagkakamali, 120 cm ay nakuha natin 4 feet. Ang pinakamaraming planting height po dyan sa palay po natin. Ayan, hindi nyo na mapapatamahan yan yung stem borer, lalo kung mahina naman yung gamit natin. Para yung ginamit lang natin, di battery. Okay, kung power sprayer at payo ko, pwede pa. Pupunta dun hanggang kung ganyang katatangkad yung palay, ay pwede pa. Tatama dun sa pinaka-base niya. Pero kung ganyan na yung planting height ng palay po ninyo, may hirapan na kayo. Okay, ganoon na lang, sharing is caring. O, yan kahahaba ang lumabas. Napalabas pa rin natin na mula 1 dot hanggang ngayon 64 dot, 64 days mula nung nailipat tanim ay wala po yung abono. Okay, kaya napakaganda itong ginawa natin. Mayroon ding magandang naidulot yung pagbagsak ng palay sa atin, dahil napilitan po tayo na hindi gumamit ng abono na, para mapatunayan natin ngayon, napapatunayan natin na yun na pwede na. Kung naibalik natin yung ang daming dayami noong dry season, nakita nyo naman, umani tayo na napakalakas, mahigit 10 tons, sabihin na lang mahigit 10 tons. Pero yun, pumalo dun sa 11.68 metric tons yung LP 2096 natin, dahil yun yung pinakamaraming naitanim po natin. At LP937, konti lang yun na itanim natin, pinang back up. At commercial seeds po yun, LP2096 natin, kaya napakalinis. Medyo malaki yung gastos, kaya yun yung mangyayari. Kung napatunayan natin na maganda pa rin yung ani po natin dito, ay pwede pala sa hybrid. Basta mag-focus kayo sa lupa. Ayan, nandyan na, linatag na natin yung protocol na sabi ko, walang kwentong barbero. Puntahan nyo sa YouTube channel yung mga nakakakita po dyan na mga nagbabas minsan na mga puro negative, mga sabihin na natin na mga yan may promote na ibang mga hybrid seeds. Yan yung mga buzzer at mga insecticide, mga chemicals, at ayaw maniwala sa pag-organic. Sila po yung mga yan nagbabas minsan dyan, pero pag mahirap, pag dinibati natin yan, walang alam. Okay, sa pagpaparming, naging technician lang po yan na walang nasa theory lang, magaling, pero sa actual na pagpaparming ay wala po yung alam. Hanggang seed preparation, hanggang ma-harvest, okay, paputol-putol po yung alam nila. Kaya mali-mali yung recommendation sa mga farmers. Kaya hanggang ngayon ay naghahanap pa rin sila paano pataasin yung ani po nila. Hindi sila naniniwala sa pag-organic na kayang umani ng mas
malakas at mas malakas kung kinumbine natin yung organic at inorganic fertilizer. Dahil may pagkukunan tayo ng iba't ibang sustansya na kulang na sa ating lupang sinasaka. Ulitin natin, dahil sa 20 mahigit na taon na po yan na puros nagdepende kayo sa lason, ay sira yung pH level ng lupa po ninyo. At kailangan ang mga microbes. Sinabi natin microbes ay halos kuwan na po kasi yan. Okay? At microorganism. Ano na lang, sharing is caring. Maraming salamat. Happy farmers. Tara, iikot tayo mamaya. Good morning mga ka-agritibils. Ayan, iikot tayo. Medyo tumaas na yung sikat ng araw. Iikot muna tayo para ma-evaluate natin yung pinoproblema natin, i-control yung rice bug at black bug para makita natin kung gaano ka-effective yung mga ginagamit ninyong napakamamahal na lason. Para ma-recommend natin yung mahanap natin yung mas magandang kung hindi nyo maiwasan chemicals na ginagamit po ninyo. Tignan natin. Okay, hindi na natin babanggitin kung anong lason nyo. Nandyan na, sinabi ko na dyan sa group chat. Tara, tignan natin saan ba tayo dadaan. Yan na standing crop natin ha. Tapos ang gawin ninyo, maghanap din kayo kung mayroon tayong kahit 1% lang na stem borer. Ibig sabihin, kung wala kayong makita na pang 1% dyan, sa dami ng uhay na nakalutang na dyan, alos sa sapaw na mamaya lahat, ay ibig sabihin na control natin yan na hindi gumagamit ng lason. Na control natin yan dahil sa pagpatigas natin ng ating palay. Na control natin yan dahil sa hindi ganun karami yung nitrogen na nailod natin sa ating palayan. Na control natin yan dahil yung YM ay may insect repellent properties po yan. Okay, na kinatatakutan po ninyo sa early stage, bomba na kayo po ng bomba ng lason po dyan, ay nandito sa Agritipids. Kaya nga ginawa natin po yan na Agritipids para magtipid at magbigay ng tips po sa inyo ng actual na farming para hindi maging kwentong barbero na lamang. Okay, tara na. Para hindi haba, kung sa haba ng mga lumabas na uhay sa palay natin ay mahaba. Ang maganda lang sa LPI, mabilis yumuko. Ayan o, tignan nyo, pinatutukan ko ang mga to. Dito pa lang tayo sa simula, nandyan na yung rice bag, 3. Ang maganda lang dyan, hindi ganun siya mabilis makapanira. Dahil mukhang mahuhuli na siya. Nag-breeding pa lang sila. Yan, huliin natin. Sana hindi makalagpot. Yan nakalipad yung isa. Ayan pa yung isa oh. 4 sila. Pinatay ko na. Ayun pala yung asawa niya. Ayun. Hindi ko nahuli yung isa. Ibig sabihin, yung ginamit natin, ginagamit ninyo na wala namang sticker. Okay? Mas maganda yung isa, yung sinabi ko sa inyo, hindi na natin kasi mapupromote. Or sabihin na natin, gold rush. Mas maganda siya. Okay, mayroon kasi yan, pinaglalagay lang sa insecticide. Hindi naman yun yung target pest niya. Baka naman yang ginagamit nyo na yan ay malakas sa armyworm. Stem borer lang, hindi malakas sa may buto. Yan yung mga may buto na mga insekto ay mas mahirap patayin kaysa yung mga malalambot. Ayan, ang dami. Okay, dito pa lang tayo sa simula. Pinatutukan ko to. Nung bumalik tayo, pinatutukan ko na naman. Iba kasi yung patutok na nasa gilid, mabagal. Talagang mapapaligon lahat. Kaysa yung lulusong ako doon, marami talaga yung hindi matatamaan pa rin. Hindi tatamaan lahat. Kaya yun, tignan yung mabuti kung ano yung target pest ninyo talaga. Ayan, pero ito hindi na tayo bibili. Bakit pa ako gagastos? Kabisado natin yung palay natin. Importante ay naaral natin na mabilis siya. Ayan, ang dami nga. Lumipad na. Mabilis siya magkalaman. Kaya medyo mahuhuli na siya. At ito, may mangingitim dito dahil nasa lubungan tayo minsan. At makakaligtas ngayon to. Ang dami na ang mailigtas. Nasa lubungan tayo minsan nung
Kailan yon? Nung Wednesday. Yung ang lakas ng sikat ng araw, biglang bumuhas ang napakalakas. Kahahaba oh. Mabilis lang. Kaya wag nyo masyadong problemahin kung sa LP variety. Wag nyo masyadong problemahin yung black bag. Rice bag. Okay, yung black bag lang kasi yan. Habang lumalabas yung kanyo, naninira na yan. Talagang kakainin niya yung puno ng palay at tataas siya yung kakainin niya yung butil ng palay. Kahit na wala pang laman. Nasaan na yung stick natin? Tara. Sharing is caring. Tara na. Oh, di ba ang ganda na ng mga tanim natin? Ang lalaki na pala. Diligan natin mamaya at wag muna natin ipulyar, dilig-dilig lang muna. Ito, mga ganyan, pag malaki na, pwede nang ipulyar. Pero dilig-dilig muna. Okay, tara na sa loob. Dadaan tayo dun sa likod. Pause mo na. Lobat na pala itong natin. 15 na, kung saan na lang aabot. Pag nakat na ay lobat na. Hello, kumusta na kayo? Ang lalaki nyo na. Kalalaki na nila oh. Mabilis. Feel rice. Tara. Dito naman, mas matatangkad na naman dito. Ito yung umabot ng 146 cm. Hanggang liig. Oh, nakapantay tayo sa plug lip shape. Ayan. Ito yung liig ko. Ito, yan yung liig ko. Bababa ka pa dyan. Hanggang liig po yan. Oh, kung sa base, ang taas nitong natin. Natabunan. Oh, linagpasan eh. 4.8 feet po yan. Sukatin nyo na lang sa mga nyo. Sa mga metro nyo, kung nandiyan kayo sa bahay ninyo, 4 feet to 4.8 feet. Tapos isukat nyo sa katawan ninyo kung gaano katangkad yang naging resulta ng LP908 po natin na tinipid. Okay? Yan yung natin, tinipid. Kaya naman pala sa hybrid variety. Tignan natin yung resulta. Kung kaya sa hybrid variety ay napakainam. Dahil pwede pa rin tayo mag-hybrid na sa tinipid na protocol. Ang tangkad ayan na yung nandito ako sa Pilapil. Ayan yung camera hanggang leeg yung camera natin. Pag linusungan natin hanggang lagpas ulo. Ayan na, lulusungan natin. Lulusungan ko ayan, makikita nyo kung lulusungan ko. Nabaon tayo konti. Lagpas ulo. Okay, sharing is caring. Pwede naman pala, ulitin natin. Kung pwede naman pala, kung may makuha kayong commercial seeds, ganyan kahaba. Commercial seeds sa inyong commercial seeds, sorry. Parang commercial seeds na yan, sa DE. Okay, kung may makuha kayong libre, pwede na. Okay, pero kung ganun na walang presyo ng palay, wag na kayong bumili ng commercial seeds. Malulugi kayo, ang mahal. Ililis nyo na kung bagsak ang presyo ng palay. Gagamit tayo ng hybrid kung galing DE. Okay, yan yung kung subsidy. Kung wala na kayong hindi nyo kayong i-ani ng kung hindi kagaya sa protocol po natin na nagtipid ang lakas, ganyan yung resulta. Parehas din sa mga linod natin, ang daming abono. Ay, ang tawag doon, maganda yung magandang kakalabasan ay gumamit kayo ng hybrid, pero kung na inbreed para makatipid kayo kasi mura ang inbreed. Pag transplant lang 40 kilos enough na po yan. Magkano lang yan dati? 1.1, 1.2 lang. Ngayon ata 1.5 to 1.8 ata. Di malaking tipid na yon. Kasi kung walang presyo nga, sabi ko, wala, mapapagastos kayo. Ayan na, nasa pangalawang pinitak na tayo. Ito yung malalim noon, ngayon ay mas matangkad na. Ulitin natin gaya ng sinabi ko, kung ano yung portion na mas malambot yung lupa sa inyong sakahan, mas malalim, mas maraming naipong sustansya po doon. Ibig sabihin yung ugat ng inyong palay pagdating sa boating stage, alam niyo yung boating stage, gagapang na yung mga
mahabang ugat at lalalim ng lalalim, lalo kung yung pamamaraan nyo ay AWD. Alternate wetting and drying, wag puro babad, para yung ugat ng palay lalalim ng lalalim at kakapal. Yung nasa ibabaw, aabutin niya lahat ng pwede niyang abutin na sustansya na naka-reserve sa inyong sakahan na hindi nagamit. Lalo kung binungkal nyo lang po yan ng mababaw, abutin niya yung pinaka malambot na lupa ninyo, nandun yung sustansya. Kaya kung sa next cropping, kung kaya nyong may sarili kayong rotovator, tapos bubungkalin nyo na napakababaw, ganyan lang, laliman ninyo at least 10 cm. Ang recommendation, 10 cm. Kung kaya nyo ng 10 cm, mas maganda, para yung palay ninyo ay mas maganda ang resulta, mas malalaki ang magiging puno at mas less kayo sa abono dahil maaabot niya yung sustansya na, ulitin natin, naka-reserve, na hindi nagamit, nakalak. Okay, tapos gaganda yung sakahan ninyo, mas mabilis paramihin yung mga microorganism na siyang magpipix, microorganism na siyang magpipix sa lupa ninyo, para yung pH ay pupunta sa 6.5 to neutral. Naka-neutral na yung pH level ng lupa po natin. Nag-test tayo dyan. Nandyan yung pH meter natin. Di ko lang kasi nakakalimutan ko minsan. Pag tinest natin yan, tinest natin yung lupa, pumupunta sa neutral. Ibig sabihin, wala nang nasasayang na sustansya dyan. Yung mga dayami na naikarga natin dyan, wala na mga buno na naikarga dyan na mula nung kwan na sa top, wala nang maanod, walang sisingaw, ay kaya ganyan na lang yung makikita nyo. Ang resulta, lumabas, pati sowi ay naglabasan ng napakalalaking uhay. Ibig sabihin, kung malalaking uhay yan, lalaki rin yung butil. Kung ang daming sustansya, mas malalaki siya at mas maraming bilang. Ibig sabihin yan ay mas mabilis mapuno yung sako at mas marami tayong aanihin. Naglalabasan na yung kwan. Walang pumapasok ngayon na po tubig. Naka-AWD tayo, nagpapasok tayo noong nakarang araw, inuubos niya ngayon, pero mayroong, pag ginanon natin, mayroon, ganyan kakapal, mayroon siyang tubig pa, pilaw-pilaw sa Ilocano. Okay, yung tubig nito ngayon ay manaka-naka, hindi na natin masilip, masyadong matangkad yung palay. Kaya ganyan lang, nasa dibdib ko yan. Pag itong palay na nakaganito, naka-video tayo, nasa dibdib ko, pero nasa taas tayo ng pilapil. Okay, malinis. Wala tayong kwan siguro ngayon, daga, dahil ang dami natin pusa dyan. Malinis yung mga pakros natin, yung gitnang pilapil, malinis. Napaka-importante yan. Ito yung hanggang dito, ayan yung punlaan natin noon. Yun, pinakita ko kanina, punlaan natin noon, dry season. Yan kasi tapat niyan, yan yung talagang pinagpupunlaan ko, pinakagitna yan, nandun yung nakahiwalay. Yan yung pinagpupunlaan natin noon dati. Pero yan kasi na-improve na, hindi ko na pinagpupunlaan. Kaya hindi na natin linagyan ng manure yan hanggang doon. Ito yung nalagyan natin ng manure na in-improve dahil mahina doon banda. Pero tignan yung resulta, pantay pa rin. Pumantay na. Okay? Yung hanggang dito, tapos ito, linagyan din natin. Tignan nyo, kalalaki. Tapos yung likod niyan, hindi na natin linagyan yan dalawa dahil maganda na naman yan. Kaya ang nalagyan natin ng manure, 1, 2, 3, 4. Half hectares kasi yan. Maluluwang itong dalawa. 4 lang pala na pinitag na lagyan natin. Pero dahil maganda na, yung iba't ibang sakahan natin ay slow release naman yan. Ay halos magkaparehas lang sila, pumantay. Okay, kaya yung analysis po natin yan, walang diferensya sa na-improve na lupa. Kahit lagyan nyo ng napaka 30 bags siya, linagay natin sa hectares na 30 bags na normal lang na sako. Yung kinonpost natin dyan, balikan nyo yung sa Agritipid PH YouTube channel, nandyan yan, nakalagay lahat dyan. Walang kwentong barbero sa mga
baguhan dyan na pumapasok na magbabas lang ay puntahan nyo mula seed preparation. Ulitin natin, balikan nyo, ang daming videos dyan para hindi nyo magawang mangbas sa negative. Kayo kasi yung mga may produkto na hybrid seeds din, iba't ibang seeds na hindi kayang umani ng mataas at chemicals na pinopromote. Or kayo yung mga technician dyan na nagmamagaling-galingan na wala namang actual sa pagpaparming. Di naman kayang umani ng inaani po natin. Di naman kaya ibaba yung gastos na ginagawa natin. Kung kaya nyong igawa yan ay okay, sige, mangbas kayo dyan. Walang problema. Pero ilan lang sila dyan. Tinatanggal ko na kasi makakasira lang sila sa mga dapat na matulungan. Okay, ganun lang. Hanggang dito. Ito naman yung hindi na nalagyan. May nakita na ba kayong whitehead? Ituro ninyo. Ito hindi nalagyan pero tignan nyo yung planting height at mga sowi makapal. Halos parehas sila. Wala silang difference. Okay? Wala silang naging diferensya. Kaya ganun yung ninyo, i-improve ninyo. Ang tanim, hindi lang palay, kukuha ng mas maraming sustansya sa lupa. Ayun, may nakita akong whitehead. 1, 2, 3. May 3 nakalusot. Pero dito tayo titingin. Yan ang pinakamaraming kalaban. Nandyan yung mga kaibigang insekto at mas maraming kalaban dyan sa nakashaded kasi yan. Anong oras na? Alas 10 na bago masikatan. Yan na sa guban. Pero tignan natin ano naging planting height dyan. Okay, dito na lang tayo sa gitna. Palubat na. Mayroon pang 10%. Magwa-warning na. Kita nyo? Nasa dibdib ko yan sukatin natin. Yan yung plug leaf shape. Para makita nyo, ayan. Hirap sitwasyon natin. Yung dulo ng ito. Yung dulo ng pinakamaliit na kamay ko, yun yung planting height ng palay po natin na LP908. Okay? Ng Pro-Agri-Seed Corporation na bigay ng field specialist. Kinuha natin in order kay Sir Domar Singson, yung naka-area po dito. Puntahan nyo yung Facebook account niya, Domar Singson. Siya po yung field specialist dito sa Malig, Isabela. Ito na yung pangalawang pinitak. Ganun din katangkad. Lulusungan natin para makita nyo. Ay hindi na, dito na lang tayo sa pilapil. Nakita nyo, nasa pilapil tayo Saan ba tayo dadaan? Dito na. Ayan, di na tayo pupunta dun sa dulo. Kakat na natin mamaya, masyadong mahaba na, 17 minutes na. Dun sa dulo, hindi na tayo pupunta dun. Malalaki dun. Kung ano yung nakikita nyo dito, mas maganda dun. Kasi bagsakan ng tubig yun. Okay? Ang gawin ninyo sa dry season, ganito. Yung ginawa natin, kasi hindi naman ganun ka-improve yung kanyo, basal, okay? Paupo. Yan yung mga technology ng ibang bansa na para makatipid, para hindi sumisingaw yung mga abono ninyo. Mayroon ka agad, hindi kayo mabibitin sa sowi, mayroon ka agad available sa lupa. At habang lumalaki yan, lalo kung maglilipat tanim na, mayroon yan na apak-apakan. Kung maaari, yung ibabasal nyo, ilagay nyo na yung 50% dahil yan yung kapaki-pakinabang na sustansya na hindi sumisingaw at naaanod. Yung naipaupo, naibasal bago maglinang or isabog bago maglinang or pagkatapos maglinang. Kung bako-bako yung sakahan ninyo, ay isabog nyo yan pagkatapos maglinang. Sundan nyo kaagad. Isabog para mapantay. Kasi kung isinabog nyo yan bago maglinang, bako-bako yung kanyo, pinapantay pa nung
maglilinang, last leveling, yang sa kanin nyo, magkumpul-kumpulan. Ganon din sa manure. Pwede rin yun. Okay? Yung bago, magsunod, pwede rin yun. Pero mas maganda, ilagay nyo na basag. Okay? Or triple. Kung nabulok na. Bago magbasag, ilagay nyo na yung harrowing, yung pagbabasag, yung para ma-incorporate sa soil. O, ito na yung palay natin dito sa gubat. Halos sa sapaw na pala lahat. Taas natin, nakasapaw na. Makita kayo, hanap kayo ng whitehead. Sa taas pa natin. Hanap kayo ng whitehead dyan. Ito, dalawa. Maraming stem borer dito na kinatatakutan ninyo. Planting height, mas matangkad dito kaysa dun sa harap. Umaabot ito 140 to 146 cm. Nasa pila-pila ko, tignan nyo. Tapos ulitin natin yung berta ko ginagamit ninyo. Pinatutukan ko to. Mayroong rice bag. Okay? Mayroon man siguro pinatay, iilan lang. Okay, pero hindi na natin ulitin. At mayroon yung mga anak. Ayun ulitin natin. Hindi niya papatayin. Wala kasi siyang sticker. At mahina siya. Okay, sinasabi ko na mahina siya para sa rice bag. Okay, kung rice bag ang kukontrolin nyo, huwag kayong gumamit ng Bertaco. Gumamit kayo ng talagang yung insecticide na concentrated sa rice bag. Kung problema nyo yung rice bag. Okay, hindi ko highly recommended yung Bertaco para sa rice bag. Ayan, nakita nyo, actual. Hindi siya, ang daming lumusot. Hindi niya talagang dahil yung mga ginagamit natin noon, yung mga sample, kagaya ng bulldog. Pag in-spray po natin yan, laglag kagad yan, 10 seconds. Wala pang 10 seconds na laglag na. Ganun yung mga matatapang na pinansasampol. Pero yung in-spray natin dito, ay wala. Tinawanan lang ng rice bag. Yung black bag, wala na akong makita. Baka malakas din siya sa black bag. Ayan ang daming nakalusot. Di naman niya pinatay. Yung piliin nyo, contact at systemic. Nasa Goldrush po yun. Contact at systemic at stomach action. Okay, wag lang yung puro systemic. Piliin nyo yung contact para pag tinamaan na ay mamamatay na kaagad. Hindi na makasurvive. Ayan na. Nakasapaw na pala. May nakita kayong, ulitin natin, may nakita kayong whitehead. Nandito tayo sa andaming stem borer. Ayun paro-paro kagad dyan ayun. Ayan, daming stem borer. Lumilipad, nakita niya? Yan, takot na takot kayo. Ulitin natin. Hindi makaporma yung stem borer kung hindi kayo nagsumobra sa nitrogen. Okay, lahat, pati sakit, pati yung bacterial leaf, plant at bacterial leaf streak na pinoproblema ninyo. Tara na. Hindi makaporma po yan. Kayo ang dahilan kung bakit ang daming sakit ng inyong palay. Tagasakan nyo yung dahilan kung bakit ang daming sakit ng inyong palay at pinupuntahan ng pese at madaling butasan. Dahil po yan sa hindi pag-reading sa LCC, hindi balance na sustansya na kulang sa kaalaman. Yung inyong tagasaka, yun na lang. Yung kulang sa kaalaman, bira ng bira, hindi pinag-aaralan. Okay, ganun na lang. Sharing is caring. Ikakat na po natin. Maraming salamat. Happy farmers, nandito sa Agritipid PH. Handang tumulong sa inyo. Ulitin natin. Pero kung hindi na tayo magbablog, puntahan nyo na lang YouTube channel natin. Diyan kayo mag-aral ng actual farming na walang kwentong barbero. Okay? Mabilis. Buo na. Yan ang kinagandahan naman sa LP variety. Ay kahit may mga hindi naman napatay dyan na rice bag ay hindi ganun ka damage dahil ang bilis yumuko yung ating pamamaraan at yung
palay. Okay, cut. Maraming salamat. Yung standing crop natin, mga kagritipid PST, mababa po yung 150 kaban per hectares po dito. Safe na yung gastos po natin dito. Okay, bonus na lang yung sobra po doon. Pero sa standing crop natin, kaya niya ng 10 tons. Yung kanyang standing crop, ang lalaki ng uhay at ang daming bilang. Halos uniform ang lumabas. Ay kung nabuo natin hanggang batok yan. Okay, hindi na natin ginawa yung ginagawa natin noon na pinipitikan natin, normal na lang. Kasi ulitin natin, kung balikan yung YouTube natin, gusto kong patunayan sa inyo na kahit walang abono, kung na-improve yung lupa, maganda na yung struktura ng lupa, ang daming mga organismo po dyan, microbes, ay walang imposible para abutin yung malakas na ani at bubinat yung palay ninyo na ganyan kalalaki. Ganyan karaming sowi. Saan pa kayo? Gastos kayo ng gastos. Hindi kayo nyo alam magtipid. Bira kayo ng bira. Sinusundan nyo naman yung mga protocol na pinaparami yung gastos ninyo. Ngayon, hindi na po pwede yan. Ulitin natin, hindi na po pwede yan dahil bagsak ang presyo ng balay. 6 to 11 pesos or kahit 12 pesos, malulugi ko. Malaki yung chance po na malugi kayo dyan kung yung pamamaraan ninyo ay hindi ganito. Ang pamaraan ninyo, malulugi kayo dyan. Wala kayong kikitahin. Lalo na yung mga kaluluwang, isara natin yan, no? Dumadalo. Yung kaluluwang yung sakahan, ay kawawa po kayo dyan. Talagang titigil kayo sa pagsasaka kung hindi masundan ang pagsasaka ng tagasaka ninyo. Tagal na yan na nagsasaka. Walang improvement dahil hindi niya alam. Kulang siya sa kaalaman. Hindi niya alam mag social media. Kahit ituturo mo na, okay, ituro man ng mga katabi nila, ay hindi naman nakikinig. Jackpati jack kita, palay na yung nagsasalita. Dahil sa jealous at pride, yan, hindi na po mawawala yan. Diyan nga tayo nag-aaway-aaway na. Okay, kaya dyan gumulo yung mundo. Jealous, pride at pera, power. Kaya paano titino ang mundo? Ang daming mga dyan, gahaman. Lalo sa government, ang daming gahaman po dyan ng pera. Hindi mabusog-busog. Nakikita nyo naman sa social media. Okay, ginawang gatasan yung mga dyan. Pera ng mga taxpayer. Pera natin lahat po yan. Taxpayer po tayo lahat dyan. Okay, mga farmers, taxpayer, farm owner. Taxpayer po yan. Pati yung mga farm laborer, bumibili sa mga nagtatax yung mga yon, binagbibilhan ninyo. Taxpayer po lahat yan, kaya pera po lahat natin yan. O, ayan na yung dating punlaan natin, ganun pa rin. Meron pang sumibol dito. Sa pilapil lang, linagay ko. Yan yung nakahiwalay. Diba? Kita nyo, kalinis. May fungicide pa tayo ginamit. Copper hydroxide, coside. Meron ba kayong nakita dyan sa protocol na halos araw-araw tayo nagbablog? Nakita nyo ba, nagabuno tayo dyan mula 1 to 1. Araw-araw tayo nagbablog. Kaya wala po yung kwentong barbero. Dahil nandyan, inaktual po natin. Kung sundan nyo yan, sa mga nagbabas dyan na wala namang alam, puro negative, kaya hindi ma-improve. Pati yung pagsasaka ay panoorin nyo hanggang para makwento nyo sa inyong sarili na totoo pala. Yan pala ang magkukwento po sa inyo kung ano yung mga ginamit po natin dyan. Hindi ako makikipagtalo sa inyo. Okay? Dahil wala na po tayong pwedeng patunayan. Nailagay na po natin dyan. Wala nang dapat patunayan kundi tumigil na at gumawa ng iba pang pagkakitahan habang hindi maganda itong nangyari sa pagpapalay. Okay, sharing is caring. Maraming salamat.